Okay, dito na po tayo sa ating pagpapatuloy po sa prophetic insight on the present truth. Welcome po at magandang hapon para po sa mga kaibigan at mga kapatid po natin na sumusubaybay. Umaga, good morning, tanghali, magandang tanghali po, at hapon, good afternoon, at gabi, good evening. So, welcome po tayo dito po sa ating pagpapatuloy po ng ating serye na kung saan ay we are dealing with prophetic insight o makahulang pananaw para doon sa mga present truth na nais po ng Panginoon atin pong matutunan at paghahanda din po sa ating buhay, na tayo po ay maging kabahagi po doon sa bayan ng Diyos na kanyang ililigtas. Okay? So, we will be going live on our SDA online study. And we are happy to welcome those who are following us on our FB page and also in our YouTube channel. We have also our YouTube channel is DA Online Study. So all of the presentation from the start, we have recorded them and you can actually find them in our YouTube as well. And you can follow up whatever you miss subjects that we have discussed. Actually, we have started when the Spirit comes. So there are two subjects there that I presented: the universal theory, Isaiah chapter 7, verse 21 to 23, and then the second subject for that series is the Golden Bowl. Yung Golden Bowl po mga kapatid, doon po yung dapat ang ating mga ministro, ang ating mga pastor ay magkuha ng katotohanan, hindi po sa head bowl. Doon po sa Golden Bowl na sinabi sa Zechariah chapter 4. Nasabi po sa Testimonies to Ministers 188, sabi po ni Ellen G. White doon, study the fourth chapter of Zechariah. Why? Because that is the reservoir of all the interpreted Word of God. Dahil tayo po bilang mga Seventh-day Adventists, mayroon po tayong spirit of prophecy that God's gift for the church. And this is the identity of our church. Ano? Kaya pinag-aralan po natin yan when the Spirit comes because that is the promise of Jesus Christ in John 16 verse 13. Howbeit that when the Spirit of truth will come, He will guide you into all truth. And then atin din pong pinag-aralan yung when the rain falls. Dalawa din po yun. Early rain at saka latter rain. Ang pangatlo po natin na serye ay when the angel speaks. Atin pong pinag-aralan sa Revelation chapter 14 na hindi lang pala po third angel's message ang dyan sa Revelation 14, kundi mayroon pong additional two angels which are considered the angels of reaping during the harvest. Kaya pag-aralan nyo po yan, Revelation 14. Hindi lang po three angels message yan. Ano? Hindi po tinuturo sa atin yan, pero nandyan po sa Biblia. Ano? Kaya dito sa prophetic insight, atin pong iniisa-isa po yan. Okay? After po ng when the angels speaks, we also study about when God calls. Mayroon siyang tinawag, Hindi lamang po siya nagbigay ng espiritu, nagpaulan, hindi lang po siya nagsalita sa pamagitan ng mga anghel, kundi mayroon po siyang tinawag. At doon po sa Matthew 20 atin pinag-aralan na there is the fifth call, which is the 11th hour call, which is, yan po ay 1 hour before the close of probation, during the time of the Revelation chapter 17 and 18. Because that will be the fourth angel's message that will swell into a loud cry, where it was also in harmony with the study on Revelation 17, the scarlet-colored beast. Na yung beast na yon ay binigyan po ng isang oras. Kaya yung 11th hour workers, siya po yung magtatapos ng gawain. Kaya nga po, pinag-aralan din po natin yung when God purifies. Kaya mayroon po tayong pag-aaral si Zechariah chapter 6, yung two horses na
they are contending with each other. The one is grizzled, mga kwan ito, mga hypocrite kasi hindi mo makilala kung saan ba talaga siya, no? Hypocrite po yan, ang una. Ang pangalawa po ay yung Bayhors. Yung Bayhor, malakas. They are really strong and faithful Seventh-day Adventist. Yan po ang mangyayari. Kaya may contention po. Kaya ang ating church po ay tinatawag na militant church. Okay? And then, atin din pong pinag-aralan sa ngayon, ngayong week po, ay yun na nga po yung purification, okay? When God purifies, at kahapon naumpisahan po natin when God judges. Okay? So this is the part 2 of our study today. Okay? So the part 2 of our study is was actually taken from our doctrine. Because we know as Seventh-day Adventists, we are the peculiar people of God. And we have the spirit of prophecy that we are guided after the great disappointment in 1844, okay, ay atin pong na-identify na yung judgment ay nag-umpisa. Okay? Sabi po roon na unto 2,300 days or year, then the sanctuary will be cleansed. And that has been discussed yesterday. And it will be extended on Monday up to Thursday next week because there are 4 subjects na aking inihanda po para sa Sanctuary Doctrine. Okay, so subaybayan niyo po mga kapatid dahil isa-isahin po natin yan. Okay, so ito po yung na-discuss natin kahapon, yung part 1. Ano po? When God judges, that is God's investigative judgment for the dead. Na kung saan ay atin din pong binanggit yung slightly yung Revelation chapter 4, 5, 6 up to 8 na talking about the book with a 7 seal, which we include in our interpretation and explanation that the judgment for the dead starts with the first human that has been recorded. And it was Adam. So ibig sabihin mga kapatid, in October 22, 1844, ang Panginoon po ay iniimbestigahan yung mga nakasulat sa aklat, yung mga namatay. Okay? From Adam. Yan po yung book with a 7 seal. Kaya may mga silyo po doon, binuksan. Ito po yung 7 seal actually are 7 chapters of those who are written in the book of life. Kasi binuklat po doon yung book of the Lamb, which the name of those who believe are actually written there. Kaya nga po buklatin yan at usisain at kung nakita na hindi harmony ang kanyang buhay sa tinatala at standarte ng ating Panginoon ay tanggal. Kaya lilinisan ang aklat. Hindi po yung sanktuaryo sa langit ang marumi, kundi yung aklat na nakasulat po ang mga taong nanampalataya. Okay? At hindi natin po alam mga kapatid kung kailan mag-umpisa yung investigative judgment for the living. Pero mga kapatid, when that message comes, then that will be, mga kapatid, na kung saan ay yun po ang ating minsay na investigative judgment for the living. Kaya yung part 2 po ng ating pag-aralan, ito po, what should God's people do to escape the judgment? Dahil atin pong napag-aralan that God will purify. And those who have no seal or mark in their forehead, mga kapatid, I will be slaughtered in Ezekiel 9. So ang tanong ngayon, how should God's people do to escape the judgment of Ezekiel 9? Because we study that one of the purification of the church is actually Ezekiel 9. And that will be
Kaya sinabi doon sa ating tanong, will God destroy all the residue of God's remnant people? Yan po ay Ezekiel 9 na pinag-aralan natin. So ito po ay kabahagi pa po ng when God judges. Kung ang Panginoon po ay maghukom. This is God's investigative judgment for the living because you might escape from the slaughter. And how to escape that? Isaiah chapter 66 verse 15 to 20 po yan. At binanggit po natin yan sa ating mga explanation. Okay? So ngayon po mga kapatid, para po sa ating mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po rito, ay akin lang pong binalikan, at least you will know where we are heading. Because we are actually one thing, gusto po natin na maunawaan po natin yung mensahe. Ano? Na hindi lang po tayo basta-basta lang tumanggap. Ano? Kailangan po ay pag-aralan natin. Investigahan po natin kung ito po ba ay tama o mali. Ano? So, para sigurado po tayo. Kaya, I make it possible that I have PowerPoints and also the readings that you can also write or screenshot, or if you want the copy, then just ask me. Okay? I will provide you the PDF file or whatever necessary to help you for that study. Okay? So para po sa ating prayer thought, bago po tayo magsimula ng ating pag-aaral, I just actually review para mayroon na pong eyes view yung ating mga kapatid na sumusubaybay po. Okay, ito po yung nakatala po sa Heaven. This is a compilation na devotional. Sabi po rito, sealed for eternity. Purity and vigilance in the final judgment. So kailangan po mga kapatid, tayo po ay nakagising. Ano? We need to be awakened. Those that overcome. Okay, tandaan po natin. Yaong mga taong nagtagumpay, overcome the world, natalo po nila sa liputan, the flesh, and the devil. So tatlo pong ating kalaban. Ang tanong, kaya po ba natin yan? Alam po natin mga kapatid, we are also sinners. And the only thing that we need to do is acknowledge. Acknowledge that we cannot do it. And so we need to ask God for power. That's why sabi po doon sa sinulatan ni Ellen G. White, let us strive with all the power that God has given us. So ang Panginoon pala po ang nagbibigay ng power. Hindi tayo, wala tayong kapangyarihan. That we will be among the 144,000. Why Ellen G. White says that? Bakit niya po sinabi? Because there is significant truth in that. Mayroon pong napaka-importante na mensahe na nais po ng Diyos na ating pong matutunan. Kaya dapat po ma-overcome natin yung world, yung flesh, yung ating laman, because we are sinful. And so we need to overcome them. The devil who is holding us, mga kapatid, will be the favored ones who shall receive the seal of the living God. Sino pong makareceive ng seal of the living God? Yung mga overcomers. Kaya tinawag silang Israel, the victorious one. Okay? Modern Israel. Those whose hands are not clean, whose hearts are not pure, will not have the seal of God, of the living God. So yung mga taong kanilang mga kamay ay marumi, ibig sabihin gumagawa ng masama. Ang kanilang mga puso ay hindi pure, may dungis, mga kapatid. At ang hindi po sila makatanggap ng silyo ng Panginoon. Ano po bang yung silyo? Ito yung protection ng Panginoon, mga kapatid, at a time when God's judgment will be executed. Okay? So yan po yung mga kapatid, yung nais ng Panginoon nating malalaman, na mayroon pong judgment execution, na kung saan yun po yung resulta or verdict ng Panginoon. Those who are planning sin and acting it will be passed by. Okay? Only those who, in their attitude before God, are feeling the position of those who are repenting
and confessing their sins in a great antitypical day of atonement. Kaya kahapon po ni-discuss natin yung sanctuary, that the sanctuary will be cleansed and there is a day of atonement where the sin of God's people will be what? Will be transferred to a goat and it will be a scapegoat. Yan po ay 1,000 years. Ano? So, pag-aralan po natin yan sa sunod na mga araw. Ano? Will be recognized and marked as worthy of God's protection. Kaya yung silyo po ay protection ng Panginoon. The names of those who are steadfastly looking and waiting and watching for the appearing of their Savior more earnestly and wastefully than they who wait for the morning will be numbered. Take note the numbered word, mga kapatid. Bilang siya. Numbered with those who are sealed. At alam po natin, mga kapatid, ano po yung grupo o sinong grupo ang numbered sa Biblia. At dalawang lugar lang po yan sa New Testament. Yan po yung Revelation chapter 7 at Revelation 14. At atin pong napag-aralan ng Revelation 14 na mayroon palang significant role itong 144,000 to gather the second fruit during the second Pentecostal power. And that's numbered people. Kaya mga kapatid, it's very important to study them. Kaya let us ask the Lord, mga kapatid, na tulungan po tayo na bigyan ng karunungan. Kasi wala po tayong kakayanan na unawain ng mga bagay spiritual because we are sinners. And we need the power from God to understand His words. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka. Sa muli kami po ay nagpapailan lang ng aming samutining sino nagpapasalamat. Na sa muli, Panginoon, ay nandito kami upang sariwain ang inyong mga salita na nasulat at may mga bagay po na hindi pa po namin naunawaan. Kaya nga po tulungan ang bawat isa, especially sa aming mga kapatiran na willing to learn. Nanawa kayo po ang siyang mangusap sa kanila sa pamagitan po ng kapangyarihan ng inyong banal na espiritu na ito po ay maging butil ng katotohanan na siyang tatatak sa aming mga isipan at ito po ay maging marka, the seal of the living God, which in times of trouble, we will be protected. Maraming salamat, Panginoon, na kayo po ay nagbigay sa amin ng mga mensaheng ito para amin pong mapagbulay-bulayan at mapag-aralan po upang kami po ay makaalam ng mga bagay na mangyari in the last days. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. Now mga kapatid, dito po tayo sa pagpapatuloy. Actually, this is the part 2, ano? Part 2 po ng simulan natin kahapon. Yung kahapon po ay when and how. Okay? Paano po yung judgment nagsimula at paano po ito dinala? Kaya nga po sa pamagitan ni William Miller ay nag-aral po siya at binuklat at natagpuan nga po yung little book. In Revelation chapter 10 verse 11, these are the experience of the Adventists. Na kung saan binuklat po nila at yun po ay maging natamis o matamis sa kanilang mga bibig, sa mga labi nila. Because they are inspired. Because there is a hope na tapusin na ng Panginoon ang kasalanan. Lilinisin niya na ang sanktuaryo. Pero sa panahon ni William Miller, mga kapatid, ang kanilang pagkaunawa sa sanktuaryo ay nasa lupa. Kaya nga po, they are expecting that Christ will come. Pero yun po, mga kapatid, ay mali. Because He is not coming to the earth, but He is coming to the temple or the sanctuary, which He will actually take the record. Kanyang buklatin ang mga record ng mga taong nanampalataya na namatay na. Kaya nag-umpisa ang judgment for the dead noong October 22, 1844. And you can just imagine, from Adam ay nagsimula ang judgment. Ang tanong ngayon, saan na kaya ang Panginoon ngayon, mga kapatid? Anong year na ang kanyang binubuklat?
na talaan ng mga name. Maari na malapit na sa atin or sa ating pangalan na ang binubuklat. Kaya ang sabi ng Panginoon, be ready, maghanda, dahil hindi natin alam na darating si Kristo. Ang pagdating na yan, mga kapatid, hindi po yung physical na pagdating, kundi sa pamagitan po ng katotohanan, because He will seal His people. Tatakan niya ang kanyang bayan. Ano pong tatak na ibigay ng Panginoon? Simpre ang katotohanan. Because sabi po ni Kristo, John 16 chapter 14 verse 6. Sabi niya doon, I am the way, the truth, and the life. At yan po ang ating leksyon next week. Okay? Ngayon po ang leksyon natin, bukas po ay review natin yung the source of life. Okay? So, dito po tayo sa purpose. Ano pong purpose ng ating pag-aaral ngayon? In every series po natin pinag-aralan, mayroon po talaga tayong layunin. Ano? Kaya kiniklaro ko po yan. Ano? Before tayo magpatuloy, ay sinasabi ko po yung purpose ng ating pag-aaral. The purpose of this study is to help us understand that the judgment for the living will be executed by 6 men. Ezekiel 9. Sparing only those marked with a seal of on their foreheads. Kaya yan po yung napag-aralan natin sa Ezekiel chapter 9, verse 1 to 6. Ang tanong ngayon sa ating subject ngayon, how will God's people escape from Ezekiel 9? Paano po sila maka-eskapo na hindi sila mamatay dyan? Okay, so ito po yung dapat nating pag-aralan. So significance of the study is, there will be a literal judgment on the professed people of God. Kasi sabi po dyan, sabi po ni Ellen G. White, study the 9th chapter of Ezekiel. Bakit? Bakit daw po pag-aralan yung Ezekiel 9? These words will be literally fulfilled. Testimonies for the Church, Volume 1, 190 po yan. Nandyan pala yan sa Spirit of Prophecy na itong Ezekiel 9 ay literally fulfilled. Pero bakit sabihin ng mga pastor na spiritual slaughter na po? Mali po yun. Kaya dapat po nating pag-aralan. Kaya nga po, kumukuha tayo, we are actually opening and getting our oil from the golden bowl. Sikaraya chapter 4. Kasi ang Sikaraya 4, yun po yung mode of communication of God. Kung paano po mangusap ang Diyos sa atin, ay doon po sa interpreted writings, inspired writings, na si Ellen G. White po ay kinikilala po natin na propeta ng Panginoon. Bakit po? Because He will not do, sabi ng Panginoon sa Amos chapter 2 verse 7, God will do nothing unless He will reveal it to His prophet. Ngayon, si Ellen G. White, visionary prophet. Bakit? Ang una pong vision ni Ellen G. White ay yung 144,000. Kaya yung purpose ng ating Iglesia, Seventh-day Adventist, ay pag-gather po ng 144,000. Pero bakit hanggang ngayon, mga kapatid, hindi naunawaan? Because there are people who are not studying well. Okay? Not diligently studying the scripture and relying on God's power. Kasi sabi sa Sikaraya 4, verse 6, not by might nor by power, but by thine Holy Spirit. Kaya pinag-aralan po natin na when the Spirit comes, kaya sabi po rito, this word will be literally fulfilled. Yet the time is passing. Lumilipas lang yung panahon. Pero tinuturo po ba sa atin? Yan po yung tanong, ano? The people are asleep. Natutulog ang mga kapatiran, ano? They refuse to humble their souls and to be converted. Marami po kasi mga tao na hindi makinig.
Kita niyo mga kapatid, ilan-ilan lang tayo dito, ano? So yan po, ah, tama po yung sinasabi ng Biblia at ng Spirit of Prophecy because there are only few people who will follow and will hear. Not a great while longer will the Lord bear with the people who have such great and important truths revealed to them, but who refuse to bring these truths into their individual experience. The time is short. God is calling. Will you hear? Will you receive His message? Will you be converted before it is too late? Soon, very soon, every case will be what? Will be decided for eternity. Kasi mayroon pong investigative judgment for the living. Ang alam po natin bilang mga Seventh-day Adventists, pinag-aralan natin yung investigative judgment for the dead. Nagsimula noong 1844. Pero kailan nag-umpisa ang judgment for the living? Ayon po sa kasaysayan na ating pinag-aralan mga kapatid, noong dumating po ang mensahe. Dahil sabi ni Ellen G. White na dahil sa pag-reject po ng 1888 ay 2 years after sana doon ay nasa kingdom era na. Pero because it was rejected by the church, then we will go back to the wilderness for 40 years. At ang 40 years na yan, walang mensahe na dumating sa church. Kaya atin pong sinalaysay po dito sa ating series. Kung hindi niyo po yan napag-aralan, just go back to our subjects, ano? Sa ating mga serye. Na it's actually about the second series po. When the Spirit comes, mga kapatid. At atin pong na-identify yung mensahe o mensahero na nagdala po nito. Nasabi na lang G. White, there will be a blessing in Southern California when the message of the 144,000 will be discussed. And it did in 1930. It happens, mga kapatid, na mayroon pong nagpresenta sa General Conference about the 144,000. But it was still rejected by the leaders. Kaya ano pong gagawin ng Panginoon? He will call and call people na yung diligent and willing to learn. Kaya itong po mga mensaheng ito ay naririnig ninyo. Okay? So the seal of God, ano pong basihan? The key to protection. Kasi how to escape the slaughter? Paano po tayo maka-eskapo sa slaughter na ito, mga kapatid? Natin pong pinag-aralan. Kaya mayroon po tayong mga basic or basis of our studies, which are, the first is biblical basis. Ano pong biblical basis natin? Revelation chapter 7, verses 3 to 4. Ano pong sabi diyan? This is actually the sealing of God's servants to protect them during the end time judgment. Bakit po? Doon sa verse 1 ng Revelation 7, ay mayroon po, sinabi po doon na, and I saw four angels. Okay? I saw four angels holding the four winds, that it will not blow to the earth, the sea, and the trees, para hindi maapektuhan yung sanglibutan. And it was being held. And according to Ellen G. White, as we have discussed in our series, that it was actually the Sunday law. So until now, there is no Sunday law yet because God's people are not yet sealed. Okay? So kaya nga po, sabi rito sa verse 3, mayroon pong another angel sa verse 2, na ascending from the east and shouting, crying aloud to the four angels who have the power to hurt the earth. Ano pong sabi niya? Saying, ano pong sinasabi nila? Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. So,
Ibig sabihin nito mga kapatid, mga kaibigan, na pinipigilan po na wag munang magkaroon ng slaughter. Ano? Na kung saan ay hindi muna papatayin hanggat masilyuhan po yung bayan ng Diyos. So ibig sabihin, mayroon pang pag-asa mga kapatid na maka-escape dahil mayroon pang sealing time, mga kapatid. And I hear the number of them which were sealed. Ilan po ang nasilyuhan? And there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. And we have studied, mga kapatid, na itong 144,000 ay literal. Bakit ko po sinabing literal? Kasi marami pong mga pastor natin na nagsasabi po na symbolikal. Ano? Si Ellen G. White mismo, mga kapatid, ay nakakita. Early Writings 15, page 14 and 15. Nakita ni Ellen G. White ang 144,000 mga kapatid, kwadrado, perfect square. Yan po mababasa natin doon sa early writings. Yan po yung first vision ni Ellen G. White. Kaya nga po, yung 144,000 is a literal number. Sabihin natin, parang konti yata yan. Paano naman yung iba? Yun po mga kapatid. Kaya sabi doon kanina sa ating binasa na yung numbered company which are blessed because they are actually pure because they pass through with the purification of the church. So, sino po ito? Sino po yung 144,000? Those who sigh and cry for all the abominations in the church receive the mark of protection. Ibig sabihin mga kapatid, yaong mga nagsasay and cry, yun po ang makatanggap ng protection. So in order for you to escape the slaughter, you need to sigh and cry. At ito po ba ay kaya natin? Mga kapatid, hindi po natin kaya unless the Word of God gumawa sa atin. Ibig sabihin, there is a power outside of us na kung saan yun po yung gumagalaw na we are willing, kaya we pray daily. Panginoon, gabayan niyo ako, patawarin niyo ako, linisin niyo ako. Bakit po? Dahil marumi tayo. Kaya nga po, araw-araw dapat tayo mamatay. Matay sa spiritual mga kapatid na we need to overcome daily the sins that we are. Kaya sabi po ng kapatid natin na sa Baguio, nakausap natin kahapon, na sabi niya po ay parang hindi ko talaga ma-overcome ang aking character. Tama po yan kapatid. Dahil alam po niyo, yan po ang mga taong ginagabayan ng Panginoon. Bakit po? You identify, you acknowledge, kinikilala mo. Pero kung yung mga tao na hindi nila kinikilala yung kasalanan nila, ay hindi po sila mapapatawad. Bakit? They are kampante. Kampante na. Tama lang ginagawa ko. Yun mga kapatid, ang dangerous na kalagayan. Kaya ano pong sabi ni Ellen G. White dito? The insight. Kaya nga po ang ating title, Prophetic Insight. At hindi po nanggaling ito sa akin, kundi sa writings po na inspired. Sabi po rito, the seal of God will never be placed upon the forehead of an impure men and women. Sabi po ng karamihan sa atin ng mga Adventist, ang silyo daw po natin ay Sabbath. Okay, tama po yan. Okay. May statement po tayo mababasa niyan ayon kay Ellen G. White. Pero mga kapatid, ang sinasabi po dito, protection. Okay? Ang sealing po na pinag-usapan dito ay protection. From where? Sa slaughter. Kasi may mga Adventista po nangingili ng Sabat, pero pure po ba ang kanilang buhay? Kasi sabi po dito ng inspiration ay the seal of God will never be placed upon the forehead of the impure men and women.
Ibig sabihin mga kapatid, kailangan pang i-purify. Kahit ikaw ay Seventh-day Adventist, ay kailangan po ang ating character ay pure. Na si Kristo ang manahan sa atin, hindi yung ating sarili. Kaya sabi po rito ng publication pa rin na sinabi po ni Ellen G. White na Somebody is to Come, na sinulat niya po itong Shepherd's Rod. Sabi po rito, only those who mourn for the sins of the church and purify their own lives will escape the judgment of Ezekiel 9. So mga kapatid, ang maka-eskapo sa Ezekiel 9, dahil yan po yung judgment sa church. Kasi sabi po sa Three Angels Message, di po ba, sa pinag-aralan natin, na fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Kaya mayroon pong verdict ang Panginoon. Mayroon pong i-purify. Lilinisin niya muna ang kanyang iglesia. Kaya yung closing work for the church, ayon sa Testimonies for the Church, Volume 3, page 267, the closing work for the church is the sealing of the 144,000. Pero bakit sinasabi ng mga pastor, pag may marinig kayo na nagsasalita o nagtuturo patungkol sa 144,000, ay huwag niyong pakinggan? Mga kapatid, tama po ba ito? Ang salita po ng Diyos ay dapat hindi pigilan. Because this is the words of the Lord na sinulat niya po. And this will happen literally ayon po sa ating nabasa. Now, ano po yung mga practical? May tatlo lang po na practical ways or steps to escape the judgment. Kung hindi po natin nais na ma-slaughter, ano pong gagawin? Ano? At ang ating gagawin na ito ay hindi mo kaya. Bakit po? Because we need to die. We need to die for our sins, that we are changed, born again experience. Kaya sabi doon mga kapatid, maliban lamang yung taong may panganak muli, ay hindi po siya makapasok sa kaharian ng Diyos. So ibig sabihin, mayroon tayong born again experience na ang ating buhay ay binago at si Kristo na po ang mamumuhay sa atin. Hindi natin kaya. Kaya nga, inaangkin natin, Panginoon, tulungan niyo po ako. Araw-araw po yan. We are praying to the Lord. Dahil hindi natin kaya. Pag sinabi mong, kaya ko to. Kaya ko to yan, kaya ko yan. Pero sabi doon, sa writings ni Paul, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Sino po ang may kapangyarihan na gumawa sa iyo? Si Kristo. Hindi po ikaw. Kaya ang glory minsan ay naituon sa iyo kasi you say, I can do this. If I will not do this, I will not be saved. Tama po ba yun, mga kapatid? Kung wala ka, kung hindi ang desisyon mo, hindi ka maligtas. Mga kapatid, nagdesisyon ka because God's powerful word, ang kanyang salita ay nangusap at may kapangyarihan na nag-transform sa ating buhay. Yan po yung biblical doctrine na sound na wala tayo pong kakayanan na gagawin ito. Ang kakayanan po natin ay yung pagpili natin, it is God's indwelling spirit that works in us, mga kapatid. Kaya sabi po rito, yung una na practical step is sigh and cry for abomination. Ang tanong, mga kapatid, paano natin ma-sigh and cry ang mga abomination kung hindi natin alam kung ano ang mga abomination? Kaya mayroon po tayong serye patungkol dyan. What are the list of the abominations that is being done in the church today? So bantayan po natin yan sa ating mga serye. Okay? So the definition of sigh and cry for all the abominations ay expressing genuine sorrow and concern for sin
sa ating sarili. Yan po yung sigh. You are sighing for your own sinful declension na ikaw po ay makasalanan. Tanggapin mo. Acknowledge mo na Panginoon, hindi ko yata kaya to. Tama to po talaga mga kapatid, hindi natin kaya yan. Na para bang ang nakita natin na, Panginoon, parang hindi yata ako maliligtas, pero tulungan niyo po ako. Dahil kayo lang po ang makapagbigay sa akin ng righteousness. Yun po mga kapatid, pagtitiwala. Kaya lalong tumitibay ang ating relasyon sa Diyos because araw-araw ating pong pinagkakaloob sa ating Panginoon na tulungan niya tayo. Okay? So, ang biblical example po kung paano po yung sigh and cry, itong ginawa ni Ezra. Ano pong ginawa ni Ezra? Nung nakita niya po yung pagkakamali at kasalanan ng Israel, ano pong ginawa niya? Ito po ay natala sa Ezra chapter 9 verse 3 to 6. Sabi po ito, Ezra deep grief over Israel's sins as a model for intercession. Ano pong ginawa niya? Nag-rent talaga siya ng kanyang damit. Talagang very personal po ang kanyang pagsay sa kasalanan ng Israel. Kaya sabi po rin, I rent my garment and my mantle and plucked off the hair of my head and of my beard and sat down astonished. Astonished, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, ay talagang deep consideration of the sins that you are sorrowful of. Na talagang napakalungkot mo dahil nagkamali, nagkasala ang Israel at tayo rin po. So yun po yung halimbawa ni Ezra, no? Then were assembled unto me everyone that trembled at the words of the Lord of Israel, because of the transgression of those that have been carried away. And I sat astonished until the evening sacrifice. So mga kapatid, yun po yung halimbawa ng intercession. Na tayo po na nakakaalam ng mensahe at alam natin yung mga abomination that are being done in the church today. Isa po sa mga abomination, pagluluto sa araw ng Sabat. Violation of the fourth commandment. Mayroon po tayong mababasa dyan. Atin po yung pag-aralan later. Yung ating dress. Ang ating mga kababaihan sa iglesia, nagdi-dress like going to the party. Going to the dance hall. Yan po ay abomination. Dahil dito po sa Thailand, hindi ka makakita ng nakasleeveless na pupunta sa hari. Pag dumating po yung hari, lahat ng mga tao nakaluhod. Are we kneeling before the Lord? Kaya manalangin tayo mga kapatid nakaluhod eh. Kasi you are humbling yourself to the King of Kings. Yan po lang ay ilan lang po yan. Pero sa ating pag-aaral po, iikuan natin yan, sabihin natin yan. So ito po yung mga halimbawa na kung saan we sigh for our sins and cry, warn others. Sabi po rito ni Ellen G. White sa Insight, those who receive the pure mark of truth must be distinguished, makilala from the world by their purity of character. Ma-identify natin kung sino talagang tunay na Kristiyano, kung sino tunay na makakristo. Yan po mga kapatid, ang tanong ngayon, are we peculiar from the world? Tayo po ba ay peculiar or para bagang pareho na sa sanglibutan? Dahil kung anong mandate ng sanglibutan, sige mandate din. So yun po mga kapatid, we are not peculiar. Kaya mayroong mensahe na dumating. There is a need of a power and force to swell into a loud cry. Kaya may fourth angel message. Sa Revelation chapter 14, verses 14, 15, 16. Diyan po yung fourth angel.
Ang fifth angel po ay nasa 15, 16. Yung fifth angel, yung panglima. Nandun po sa baba lang ng pinag-aralan natin na three angels message. Pero hindi tinuturo ano. Ay, oo nga no. Bakit hindi tinuturo ito na may ibang angel pa pala? Dahil kulang. Kaya hindi natin matapos yung gawain. Kahit sabihin natin, malapit na darating si Kristo. Saan? Because there are still negligence of the truth that God has given us na hindi natin pinag-aralan. Hindi natin binabasa na mayroon pa palang fourth angel, mayroong fifth angel na they are crying loud. Eh kung crying loud, mga kapatid, ay urgent yan. At saka may mensahe. Ibig sabihin, they are speaking. They are messenger na pinapadala po ng Diyos sa kanyang iglesia. Katulad po ngayon. We are actually sounding the message of the fourth angel na kung saan ito po yung magbigay sa atin ng kapangyarihan. Those who will receive the power are those people who receive the message. Ay paano ka man magkaroon ng power kung wala mo nga, hindi mo nga alam. So, yan lang po mga kapatid. Pinapadala yung mensahe to prepare you for the outpouring of the Holy Spirit. Na kung saan yan po yung kailangan gawin po natin para ma-escape ay yung sigh and cry for all the abominations that are being done in the church. Now, the second, ano pong gawin natin? Personal sanctification. Ang personal sanctification, mga kapatid, ay hindi magawa ng iba. Kaya nga po personal eh. Wag lang po tayo magtiwala na alam ng pastor yan. At pinanalangin ako ng pastor, pinanalangin ako ni nanay, ni tatay. No, mga kapatid, no. Salvation is personal. Individual. Kaya nga po, kailangan ng personal sanctification. At yung personal sanctification, mga kapatid, ay maranasan individually, not by groups. Hindi po by groups. Individual po. Dahil yung sanctification, meaning, is setting aside for a purpose. Setting apart. Ibig sabihin, ikaw ay hiniwalay para sa kabanalan. Yan po yung sanctification. E paano po masanctify yung tao? John chapter 17:17. Ano pong sabi? Sanctify them by the truth. Thy word is truth. So ibig sabihin, mga kapatid, kung ang katotohanan ay in-preach or talagang sinabi ang katotohanan at ang taong nakinig ay hindi naniniwala, then he cannot be sanctified. Yan po mga kapatid, kaya napaka-solemne kung may mensahe po na darating sa atin, pag-aralan natin. We will listen to it. At we pray to the Lord, Lord, guide me because I don't want to be deceived. Sino ba naman ang gusto na ma-deceive, mga kapatid, ano? Pero ang mga pastor nagsasabi, don't be deceived. Huwag kayong makinig dyan. Hindi pa nga nila napag-aralan eh. Yun, mga kapatid. So, let us be personal. Sabi rito, call to holiness. Maintaining a pure character. Kaya brother natin na sa Baguio, personal po yan na maranasan talaga. There is a chopping. Mayroon pong yuning. Ano pong yuning? Di ba pag mag-quarry po, mag-quarry ay mayroon pong talagang gik-gikang maingay po yan. Talagang sapsapan mo yung stone. Talagang kanyan. Kaya sa ating karanasan po yan, masakit yan. Because we are actually yuned. Kinakat yung mga rough edges ng ating buhay, ng karakter. Kaya mayroong papel din, pa yan, talagang ipashine, refining. At yan po ang kailangan, separating from the sinful practices
kung ano ang mga mali at mga makasalanan na mga gawi, ay iniwanan na yan. Araw-araw po yan na dapat gawin natin because we are struggling. We are striving with all the power that God has given us to be among the special people, special company, na kung saan ito po yung nais ng Panginoon na mabuhusan ng banal na espiritu in these last days. At sabi po rito sa Shepherd's Rod Publication, na kung saan ay sabi niya, this sealing message calls for reformation in conduct and faith. Those who reject it will be left without protection. Kaya ang sinumang hindi nakinig sa mensahe, I will be left without protection. Kasi naunahan sila ng prejudice. Kasi ang pastor nagsabi na, huwag kayong makinig dyan, ililigaw kayo niyan. Paano iligaw kung ini-encourage nga po tayo mag-aral, ano? Kaya nga po, basahin natin. Let us study together. Please, sabi doon sa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi doon na we need to reason together. Let's reason together. Study the Word of God. Investigate so that you will be guided, mga kapatid. So, ang pangatlo po na guide, okay, pangatlo po ito, practical steps. Okay? Faithfulness in worship and doctrine. Yung ating pagkatapat. Tapat at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Adherence to God's law. They are actually obedient to God's law. Upholding the Sabbath and all the 10 commandments, mga kapatid. And then spiritual vigilance, avoiding complacency and lukewarmness. Kasi ang sabi po doon na ang lukewarm ay talagang isusuka po yan. Kaya ang gusto ng Panginoon, neither sa dalawa, hot or cold. Pwede ka. Pwede ka maging hot, pwede ka maging cold. Pero hindi lang lukewarm. Dahil kung lukewarm po, mga kapatid, ay isusuka ka. Ano po ang karakteristik ng lukewarm? Ang lukewarm po ay kampante na. Ibig sabihin, hindi ka mainit, hindi ka malamig. So you are in a mediocrity. Nasa gitna ka, mga kapatid. Kampante ka. You will not listen. You will no need of nothing. Hindi mo na kailangan mag-aral. Yan po yung Laodicean lukewarmness na alam ko na yan. Pag hindi sa 28 fundamental doctrines yan, wala na yan. Kampante na kasi. Kasi they just believe that there are 28 doctrines ang Seventh-day Adventists. Pero hindi nila alam, fundamentals yun. Pag sinabi mong fundamentals, the first principle, the basic. Pero hindi nila alam yung mga peripheral issues. Yung nasa gilid-gilid na mga issues ay pinabayaan nila. Katulad ng dress reform, katulad ng vegetarianism, katulad ng Sabbath observance. Kwan lang yan. Council lang naman yan. Okay lang yan. Yan po ang mga nangyayari ngayon. Okay? So, none of us, sabi po rito, not one of us will ever receive the seal of God while our characters have one spot or stain upon them. Kaya, brother, ang atin palang character dapat talaga mabago. Kaya kailangan po natin ng prayer every day. Let's pray pray talaga, mga kapatid, at pakikinig sa kanyang salita. Yung pagbabasa, pag-aaral, kasi doon po nabubuhay ang ating espiritu. Kasi ang ating spiritual kwan po ay ang likas po natin ay makasalanan eh. We have the tendency to fall on sin anytime. Kaya nga po, dapat every time din po tayo manalangin sa Panginoon. So the role of the Seventh-day Adventist in judgment. Ano po bang role natin bilang Seventh-day Adventist? Okay, at hindi na po masyado ito tunuturo. Anong role natin ba? Okay, corporate responsibility. Mayroon po tayong kabuuan na responsibilidad. Collective accountability for the church spiritual state. Kaya kung nakita natin mali
Magpatuloy po ba tayo? Or hindi po ba tayo mag-warn din? Kung may nakita tayong mali, speak. Kaya sinasabi po natin yung abomination in the church. Yung half worship on the Sabbath. Kasi Sabbath pag umaga lang nandun marami. Pero pag hapon na dito sa Thailand mga kapatid, pag hapon ay nasa kuha na, nasa mall. Okay? At ang ibang mga teacher ay nagtuturo na rin sa araw ng Sabado. Ayan po mga kapatid, kasi wala sa kanila yung essence of responsibility and accountability. And then, call for reform. Ito po yung responsibilidad natin. Minsan mga kapatid, sabihin ka, reform yan. Mga kapatid, hindi masama yung reform. Ano? Doon lang sa loob mga kapatid, ano? Na God expects the church to align with His will fully, rejecting compromise. Pero mga kapatid, nakikita natin yung mga leaders natin, compromising. Bakit? Katulad lang po sa pandemic na nangyari. We have the 8 doctors. Yung New Start. Noong pandemic, sana yon? Parang nawala, ano? Kasi nag-mandate na lang, magpabaksina. Magpaturok na lang kayo. Hindi kayo makapasok sa church pag hindi kayo magpaturok. Oh. So ano nangyari sa church? Marami ang nagpaturok. Maraming namatay. Maraming naging disabled. Kasi ang system nila ay na-hinder na. Kasi there are ingredients in the vaccine that will destroy your DNA and the operation of your system. Okay? Ano po ang komentary dito? The slaughter of Ezekiel 9 represents the purification of the church. It is God's final act to remove the unrepentant sinners from among His people. Kaya kung hindi po natin gusto ng slaughter, ay sigh and cry. At saka yung personal sanctification. At saka yung ating responsibilidad na dapat po ay we also have this duty na we are bound to be faithful sa Kanya mga kapatid. Okay? So those are actually the things that we need to understand. Ano? And then, the broader mission. Ano po bang pinalawak na responsibilidad po natin? Okay? Sabi po rito, evangelistic duty. Ito po ay mababasa natin sa Testimonies for the Church, Volume 5, 213, paragraph 1. Sabi po rito, sharing the message of judgment and the sealing with others. Kaya itong prophetic insight mga kapatid ay na-organize o ginawa po natin para makashare po ng message. Ano? Courage, fortitude, faith, and implicit trust in God's power to save do not come in a moment. These heavenly graces are acquired by the experience of years. Kaya itong mga courage, alam niyo mga kapatid noon ay medyo natatakot pa tayo na mag-present itong mensaheng ito. Bakit po? Dahil it will excite opposition. Maraming mag-oppose, especially the leaders. Ano? Because they will say, yan nagtuturo ng 144,000 na ganito yan. You name names. Ipangalan na kung ano ang mga offshoot o ano mga pangalan dyan. Mga kapatid, this is a message for our church. We need to consider the message. Kahit saan man galing yan, kung napag-aralan po natin at nakita natin to the law and to the testimony, if they speak according to this word, there is, mga kapatid, there is light. Pero kung hindi nagsasalita ayon sa Biblia at sa spirit of prophecy, then we have question na hindi po yan liwanag galing sa langit. Okay? So yan po yung safety natin to the law and to the testimony. Sabi po rito, by a life of holy endeavor and firm adherence to the right, the children of God were sealing their destiny. So personal po ito mga kapatid. Beset with temptations without number, they knew they must resist firmly or be conquered.
Kaya kailangan nila matagumpayan po mga kapatid o sila ang matalo. Okay? They feel that they had a great work to do. And at any hour, they might be called to lay off their armor. And should they come to the close of life with their work undone, it would be an eternal loss. Kaya habang may buhay pa tayo mga kapatid, kung narinig mo ngayon itong mensaheng ito, it is time for us to start anew. Study more, pray more, and ask the Lord for guidance that we will be guided. Because when we lose, when we have not done the work God has given us, then we will be eternally lost. They eagerly accepted the light from heaven, as did the first disciples from the lips of Jesus when those early Christians were exiled to mountains and deserts, when left in the dungeons to die, with hunger, cold, and torture, when martyrdom seemed the only way out of their distress. They rejoice that they were counted worthy to suffer for Christ, who was crucified for them. So their worthy example will be a comfort and encouragement. May marami tayong encouragement mga kapatid sa mga nangyari in the past na kung saan ay nais po ng Panginoon na sabi nga po rito, hindi po lahat ng Adventista, no? Ito pong statement, Testimonies for the Church, Volume 5, 213, Paragraph 2. Not all who profess to keep the Sabbath will be sealed. So hindi po lahat ng mga Adventista masilyuhan. Kaya paano po tayo maka-escape? Yun po ang sinabi natin kanina. Sigh and cry. Personal sanctification. And then, faithfulness in worship and witnessing, mga kapatid. So, sabi pa po rito, there are many even among those who teach the truth to others who will not receive the seal of God in their foreheads. They had the light of truth. They knew their master's will. They understood every point of truth, but they had not corresponding works. Mga kapatid, pag natanggap po natin yung mga liwanag, ang ating buhay din ay magliliwanag din. Ano? Kasi by their fruits, you shall know them, mga kapatid. These were who were so familiar with prophecy and the treasure of divine wisdom should have acted their fate. They should have commanded their household after them, that by a well-ordered family they might present to the world the influence of truth upon the human heart. So encouragement mga kapatid, let everyone who professes the name of Christ depart from all iniquity. Kaya ito mga kapatid, there is a conclusion, a call for action. Hindi lamang po nakakuan lang, confined, hindi lang naka-confine dito, kundi it will also go to other. Urgency of the hour, mga kapatid. Ezekiel 9 is a solemn warning to God's people today. We are not to spend means unnecessarily, but we must do an extensive work to gather in souls. For time is short. The Lord is coming. He that is come will come and will not tarry. We are not told the appointed time. Hindi tayo pinaalam mga kapatid kung kailan ang darating ng judgment sa atin. But we know that He is coming near. We have so backward in giving the real message. Unless we arouse, we cannot be saved ourselves, for we have not gained the experience of being workers together with God. We are to be His instrumentalities, His agents. Kaya mga kapatid, tayo po ay maging agent po ng katotohanan. Kaya when this truth will come to us, ang final appeal po natin mga kapatid, it is now time for us to shine, to arise, for our light has come. None of us will ever receive the seal of God while our characters have one spot.
Kaya yun po yung binabalik-balik natin mga kapatid, na kung saan ang final appeal po natin, ang ating pagbabagong buhay ay kinakailangan. At hindi natin kaya yun. We need to ask God for power. Na kung saan ay patuloy na tayo po ay lalago sa katotohanan. Kaya nga po ang ating pagbabasa, ang ating pag-aaral, buksan natin mga kapatid ang ating mga tainga. Mag-aral din po tayo. No? If you want more studies on this mga kapatid, next week, Monday to Thursday, yun pa rin po mga kapatid, about the sanctuary, ang ating pag-aaralan mga kapatid. At malalim pa mga kapatid, marami pa tayong matutunan dito sa ating pag-aaral. Okay? At bukas po ay review po ng ating Sabbath School lesson. Ang title po ng ating Sabbath School lesson is The Source of Life. So bukas po ay atin po matungayan ang patuloy po nating serye dito sa Prophetic Insight. Okay? So may God bless us. If you have any reaction, any question, you can just unmute your microphone para po marinig natin kung ano po ang inyong reaction. Kung may tanong po ay pwede rin po magtanong. At para po sa ating mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa ating Facebook, ay you are also welcome. Yung microphone, okay, para po marinig natin kung ano po ang inyong reaction. Dali po. Kung may tanong po ay pwede rin po magtanong. Okay, dali na. At para po sa ating mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa ating Facebook, ay you are also welcome. Yung microphone, okay, para po marinig natin kung ano po ang inyong reaction. Okay, so yan po mga kapatid. Kung may question po kayo, you can ask. Kung wala naman, we are so thankful for your time. May tanong po ako, Brother Glenn. Sige po, sige po. Thank you. Yung yung Ezekiel 9 ba yun ba yun ang coming ni Christ as a thief? Okay, ang coming as a thief, kapatid, mga yung coming as a thief when the message, okay? Kasi may mag-reject po dyan. Kasi sabi ni Kristo nga po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So ibig sabihin, when the truth is presented, Christ is there. Because it is His message. Kaya napaka-importante mga kapatid ang mensahe. Kung i-reject ng tao yan, hindi niya alam na si Kristo na palang nangusap sa kanya. Ibig sabihin, itong katotohanan na ito si Kristo. Kasi sabi niya, I am the way, the truth. Siya po yung katotohanan. Kaya kung ni-reject mo yung katotohanan na tumating sa iyo, hindi mo alam na siya na pala yun nangusap sa iyo. So you are rejecting Jesus Christ at the moment. And then you are being accountable. Dahil nandyan na nga ang katotohanan, dumating na si Kristo sa iyo, nangusap na siya sa pamagitan ng katotohanan, pero ni-reject mo. Kaya you are, ang ngat-ngatin mo yung siko mo kasi, ay, oo nga, binaliwala ko kasi ang mensahe na pinadala mo, Panginoon eh. Nangusap ka noon, nakinig ko, napakinggan ko yun, pero hindi ko tinanggap. So, yun po, hindi mo alam eh. Ang second coming po, on the other hand, is visible. Kaya alam natin yon na darating si Kristo. Kasi makikita natin sa clouds. Pero yung sudden coming na temple, that is His judgment na umpisa yan sa mensahe. And the finalization of that is Ezekiel 9. Execution na po, Sister Vanji, yung Ezekiel 9. Sa mga hindi tumanggap ng katotohanan ay ma-Ezekiel 9. Okay? Klaro po ba? Nasagot po ba yung tanong nyo? Salamat, Brother Glenn. Okay po. Maraming salamat. Okay, so yun po mga kapatid na when the truth is come, take pains. Because ang Panginoon po ay hindi po tayong hayaan na maligaw. Kung tayo alamang ay nag-take time, panalangin natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po ako. Kasi sabi ng pastor ganito, sabi naman ni Brother Glenn, at nabasa ko itong totoo. Oh,
Saan ka maniwala? Sa nabasa mo or sa sabi-sabi lang? Ayun, mga kapatid. So you will decide based on the evidence that you have personally studied. Kung hindi ka personal na nag-aral, makinig-kinig ka lang, maniwala ka rin doon sa mga sinasabi-sabi ng tao, di maliligaw ka. Yan po yung deception ni Satan, na you will be deceived because you are not studying personally. You are not investigating. Okay? So maraming salamat po mga kapatid. Kung mayroon pa po, wala na. Okay, brother? Masya. Uh, Sige po. uh, Magandang hapon po, Guro. Okay. Ah, itong nasa Steps to Christ na paboritong-paborito ko, Apo. yung chapter 5, Apo. yung sabi dito, many are inquiring, how am I to make the surrender of myself to God? You decide to give yourself to Him, but you are weak in moral power Yes. and it's willing to doubt, controlled by habits of your life of sin. Your promise and resolutions are like ropes of sand. You cannot control your thoughts, your impulses, your affections. The knowledge of your broken promises and forfeited pledges weakens your confidence and in your own sincerity and causes you to feel that God cannot accept you. Ay mayroong pag-asang sinabi dito para to make the story short din ay paborito ko dito. Parang naging tuloy, hinihintay ko na kahit ganito na ako, parang hinihintay ko na may pag-asa pa lang, hindi lang ah, in faith na hindi kailangan yung feelings. Parang may feelings na hihintayin ko na yung comforter ay hindi lang kung paano ginawa niya sa Man of Palsy at the Paul of Bethesda ay parang may pag-asa ako na na Amen. hihintayin kong siya ang magbibigay ng blessings muna, parang siya ang sabi kasi dito, parang halimbawa yung paninigarilyo ko, Aha. parang ah, pag ako mawalan ng pag-asa, basta tuloy ako, siya ang magbibigay ng blessing. Amen. Parang hindi ko gagawin muna na aalisin muna bago pumunta sa kanya, kundi pumunta pa rin ako sa kanya, tuloy ako sa paniniwala sa kanya at siya ang ah, mag ah, Mag bibigay ng Mag-guide po at hindi po talaga kaya natin 'yan ano kasi ang kasalanan po ay paulit-ulit po 'yan at nandun po yung struggle eh. Ang sabi ni San Pablo nga po, ang mga bagay na gusto ko ay hindi ko nagagawa. Okay? Ang mga ayaw kong gawin ay yun yung mga ginagawa ko. Ibig sabihin there is a struggle with our likas. Yung likas natin na makasalanan na nandun na po yun, naka-embed yun. Kaya we need to cry to the Lord, Lord, help me. Humawak ka lagi sa Kanya, Panginoon. Katulad po sa Man of Bethesda nga po, yung sinasabi po ninyo. Wala po siyang kakayanan na lumapit doon sa pool na yon. Pero nandyan po ang Panginoon, lumapit sa Kanya. So ibig sabihin mga kapatid, ang Panginoon po ay gagawa ng kaparaanan. And we just believe in Him na may magagawa po siya. At sinabi po doon sa Step of Christ po na binabasa ninyo, na sinasabi po dyan, ang tao ay walang kakayanan. Okay? Ang oo kakayanan, nga, ang kakayanan, the more oh, the more you the more you find out that you are weak in moral power, parang ganun. Kaya ang nasa isip ko, parang kung minsan kasi may epilepsy ako at saka hindi ko dapat sana sabihin ito, pero hindi pa rin maiwasan yung ID ko na PSWD ay may psychology naman ako, kaya ang nasa isip ko, punta na lang ako sa Ilocos sa camp meeting para mawala yung bisyo ko at saka
mga reply sa text ko sa simbahan talagang ano, na mataas na yung gas ko daw. Kaya pero parang masaya naman ako, parang may peace naman ako at saka ano. Amen, amen po. Patuloy lang brother. Actually, ayan po talagang plano ko dati nung magbisita sana ako sa iyo diyan, pero hindi po nagkataon dahil nagkabagyo po. Ay loobin ng Panginoon, we can study more and kung lang po yan encouragement at yung support. Actually, kailangan niyo po ng yung social support na kung saan ay mapapatatag po ang inyong pananampalataya sa Panginoon. At ito pong programa natin ay ginawa po para sa mga tao katulad po ninyo matulungan sa spiritual things. Okay? So salamat brother Marshall. Ano? Pero yung sa April na ko, yung parang Panginoon na ang alam kong hindi ikaw ang titignan ko, kundi yung Panginoon ang titignan Opo. ko pag dumating na may magbibisita sa akin at saka magbibigay ng counsel na ko. Panginoon ang akong nagtatrabaho. Maraming salamat po, Guro, at saka sa tanghaling ay sa hapon ito ay napakinggan pa rin kita ulit. Amen, amen po. Just continue on following us, brother, ano? At ipanalangin din po namin ka para sama-sama po tayong idalangin yung ating mga weaknesses at alam ko po ang Panginoon ay gagabay po sa atin. Okay? So sa ating pong pagtatapos ay we will pray. Okay? Lovingly Father, sa muli, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin, Panginoon, na nandito po kami upang aralin po ang inyong mga salita at nandito po ang aming kapatid, Brother Marshall, na kung saan ay patuloy nawa na kayo po ang siyang manahan sa kanyang puso, na sa kanyang karamdaman, sa kanyang personal na ah, pakikitungo sa inyo, nawa tulungan niyo po, Panginoon, na siya po ay may kalakasan spiritual, na kayo po ang kapangyarihan po niya, ang kalakasan po niya, at kami ng mga kapatiran, nandito po kami upang idalangin siya na patuloy na dadaloy po ang kapangyarihan na we are declaring that your power will be extended to him, O God, because we believe that you are still the God of yesterday, God of today, and God of tomorrow. And so we believe that if you have healed those people in the past, you will also heal your people now. Kaya nga po't aming sinasapalatayanan ng aming mga kapatid na may mga problema, karamdaman, pangangailangan financial o physical na kagalingan, Panginoon. Nawa kayo po ang siyang gaganap nito at amin pong pinupuri at binabalik ang kaluwalhatian sa inyo. At salamat, Panginoon, na kami po ay nakapagtipon sa hapong ito at aming tanggapin ang biyaya na inyong ibubuhos. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po, kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Yes, Sister Jackie, God bless you. Regards sa ating mga kabataan dyan. Sana po maging active na rin po sila. Kaya nga, ipanalangin lang po natin. Okay, salamat. God bless. Bye-bye.